Breaking news po. Naku, magugulat po kayo. BP Sara at presidente ng Russia nag-usap di umano. Naku po, bakit kaya? Bago ko po ipakita itong sasabihin ni Sara Duterte, ipapakita ko muna sa inyo bakit kakausapin ni Putin itong si BP Sara di umano, mga kababayan. Nako, magandang balita ito kung totoo ha. Pero ito muna, bago natin ipakita itong pasabog ni BP Sara, ito po, papakita ko sa inyo. Ito po mga kababayan, Russia naglabas ng warrant of arrest laban sa ICC officials. Nako, hala, kaya pala kakausapin si Sara Duterte. Ano kaya ang connection nito kay PRRD na nakakulong ngayon sa ICC? O, ipakita ko po mga kababayan. Ayan kasi yung bali-balita na nag-usap si BP Sara at President Putin ng Russia. Naglabas pala ng warrant of arrest sa mga opisyal ng ICC. Hala, totoo kaya ito? Tignan natin mga kababayan kung totoo. Panoorin nyo po yung video. Ito po. Yung sa Russia, totoo po ito ha, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. Oh. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan nyo sa Russia, di ba? Yan, oh. Bakit nyo paparas yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila... Sabi nga, wala naman kami plano pumunta ng Russia. Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, Ano ba gano'n layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Nako po mga kababayan kaya siguro kakausapin ni Inday Sara itong si Putin. Baka yun siguro. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Kaya mag-uusap si BP Sara at itong si Russian President Putin kasi nga ipapa-aresto na yung mga ICC officials. Ganun kaya yun mga kababayan? Tuloy pa natin para malaman natin ang katotohanan. Ito po. Pwede. Di ba? Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Hindi naman namin kayo kinikilala eh. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, Nelson, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron na. Wala naman. Ang problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi eh. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. Oho. At
ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Ay, Kung hindi nila ititigil yung Oh. pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Oho. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Sabay, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? Oo. Ewan ko Delikado lang sila dyan. kung anong magiging tugon dito ng ICC, Jen. Oho. O yan mga kababayan. So ngayon ipakita natin itong si Tatay Digong. Merong revelation si Sara. Ika-siyam na buwan ni Tatay Digong sa ICC. Naku po, siyam na buwan na siya. Mga kababayan. Grabe, parang kailan lang po na talagang kinidnap po ng mga bangag itong si Tatay Digong. So ngayon, 9 na buwan na si Tatay Digong doon na nakapihit or nakapiit sa kulungan. So ngayon mga kababayan, eto kasi yung bali-balita, si Sara at si President Putin nag-usap di umano. Totoo kaya mga kababayan? Meron kayang kaugnayan ito sa pagpapadakip sa mga ICC official? Check natin kung anong pasabog ni Sara. Totoo kaya ito? Panoorin po natin sabay-sabay. Kabayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Not a very good day in the Hague. No sun at all. I was wishing for sunshine today, but sadly, the sun did not show up. Year. And yun din yung short chat namin kanina noong escort guard sa loob. Sabi niya, everything okay? And then I said, everything okay except the cold. And then he said, well, yes, this is their normal. This is our normal weather here in the Netherlands. And then I said, but you have sun lamps, right? In your houses? Sabi niya, well, mine, we do not have sun lamps, but I heard that they're good, they're very good, the sun lamps. And then I told him, my friend who lives in the Ireland, they have a sun lamp in their house. And then it gave him an idea, and he said that maybe I'll get one for my wife this Christmas because I heard that sun lamps are good. So, I think sa dami ng pinagdadaanan natin bilang isang bansa, nakatulong na rin yung meron tayong sunshine almost every day doon sa Pilipinas. And una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil nabuo natin itong salo-salo dito ngayong araw na ito. And syempre, hindi ito mabuo kung wala yung presence ninyong lahat. At ibig sabihin na nandito kayo, you took time out of your day to make it here and pray for former President Rodrigo Duterte, and of course celebrate the Christmas spirit with your fellow Filipinos. Marami sa inyo ang hindi tiga-Hague, mga tiga-ibang bansa dito sa Europe. Some travel 200 kilometers, some travel 7 hours in a bus, no?
na napakahirap dahil ano yung paa mo? Hindi ma-stretch yung paa mo for 7 hours. And meron sa inyo may trabaho, pero dinala yung trabaho dito ngayon sa ating salo-salo. So iba-iba yung sitwasyon, pero everybody made time for former President Rodrigo Duterte. And we as member of the family, I would like to thank you all for your effort and for your passion to show the world your support to President Rodrigo Duterte. Ang pangalawa ay ang mensahe ko para sa inyong lahat ngayong Pasko. This is something as well that I discussed with President Duterte because he was asking about how is the family, kumusta ang mga bata, and I said to him earlier, kung meron mang problema, sabi ko, okay na ganun lang dahil wala sa kanila ang merong sakit. Dahil ang pinakamalaking problema talaga ng mga pamilya at ng mga tao is ang magkasakit. Dahil walang solusyon sa sakit sa terminal illness, sa stage 4 cancer. Yun yung mga problema na walang solusyon. All the other problems ay nagagawa natin ng paraan, nahahanapan natin ng solusyon. Pero yung magkasakit, yun yung mahirap para sa isang tao at para sa pamilya. And that is my Christmas wish for everyone, that you are always granted by God good health. Amen. In always, every day of your lives, particularly for the year 2026. At yun din ang sinasabi ko lagi, paulit-ulit, something na hindi nabibili ng pera, yung good health. Dahil meron talagang mga sakit na wala ng gamot, diba? So kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa kaganda ang access mo to the best healthcare in the world, pero pag wala na talagang gamot, kahit gusto mo pa mabuhay, ay time is up ka na talaga sa Diyos. Kaya it is something that is very precious to everyone, and I hope that you will always be in good health. In fact, si President Duterte nag-aalala sa inyo lagi, ilang beses sa pagbisita ko ngayon, mga 3 beses siya nagsabi. Sabihan mo sila na huwag silang mag-antay sa lamig dahil magdadala ng sakit sa kanila yung lamig. At syempre meron ding mga sumagot sa inyo na sanay na kami sa ganito na weather. This is nice weather, Mom. This is not nice weather. If I have to show you, sandali. Pakita ko lang sa inyo kung gaano. So this is 1. This is 2. Ay, kung ano siya, Ma'am? Innerwear. Per month. And this is 2. This is 3. And this is 4. 4 layers ito siya. Plus the scarf. Sa baba, ganun din. 1, 2, 3 layers ito siya sa baba. Ang aking medyas ay 2 layers. Gustuhin ko siyang maging, kasi may pumapasok pa konti So gusto ko siya gawing 3. Kaso hindi na kasya ang sapatos. Masakit na siya sa kuko. So hanggang 2 layers lang ang... And yet, malamig pa rin siya. Pumapasok pa rin yung
lamig. So this is not good weather. I'm excited to go home. Ayan mga kababayan, di ba nakakalungkot? Paano pa kaya si Tatay Digong doon? 9 na buwan na po siyang nakapiit mga kababayan. Naku, naiiyak na naman po ako. Sa tuwing mag-update po si Sara kay PRRD na alala ko si PRRD noon nung naging pangulo na talagang palagay ka kasi. Talagang siya lang yung pangulo na nagmalasakit sa atin sa Pilipinas. At talagang ipagmamalaki mo na siya ang presidente mo. Hindi mo siya ikakahiya kasi talagang may malasakit talaga sa bayan. Ngayon, kinahihiya ngayon kasi kita nyo naman, puro kurap ang legasiya. Ikaw ba naman, ginawa ni PRRD, ipalibing yung tatay sa libingan ng mga bayani? Ginawa niya ng paraan para mapunta lang doon sa inihiling ng pamilya Marcos. Nakita nyo, mga kababayan, niling nila. Matagal po na pinagtalunan. Ayaw ng mga dilawan na si Apo Lakay ay mailibing sa libingan ng mga bayani. 30 years po na pinagtalunan. Saka lang po nailibing nung nandyan si PRRD. O, nakita nyo po. Pero kung sino pa yung tinulungan ni PRRD, siya naman yung magiging dahilan na mapakulong dyan. O, nakita nyo mga kababayan ko. Di ba nakakaiyak? Nakakalungkot. Truly excited to go. O, yan po ha. Ano kaya yun mga kababayan, no? Bakit kaya kakausapin daw ni Putin si Sara? Totoo kaya ito? Kasi isipin nyo, si Putin ay ipapadakip yung mga opisyal ng ICC na siyang nanghuhuli sa mga di umano lapastangan sa kanilang bayan. O, di ba? I-comment nyo mga kababayan ko. O, ito, pakita ko sa inyo. Ito. Yung sa Russia, totoo po ito ha, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. Oh. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. O, yan mga kababayan ko. Nako, posible kaya na papalayain si PRRD pagkatapos na ikulong itong mga ICC official na ito, mga kababayan ko? I-comment nyo po, totoo kaya ito? Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Isang like, isang share po. At i-comment nyo po kung saan location po kayo para makapag-reply ako isa-isa. Salamat po sa inyong suporta, sa pag-share, pagla-like, at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Sana po paabutin nyo po ito ng 500,000. Malapit na po tayo. Kahit 300,000 na lang Kasi 290,000 plus na po tayo. Salamat po sa inyong lahat mga kababayan.